Another episode. Actually, dapat nga mag-twice a week na tayo eh. Kung kaya. Kala ko hanggang ano lang to eh. Tatagal. Episode 5. Not even. Wala pa nga tayong number dati. Kasi like, malay ko ba kung how long tayo magpa-podcast or katuwaan lang ba to or what. So, title agad. Walang 1, 2, 3. Yeah, I know. But at least, ang bilis lang. Actually. Sabagay. Once a week eh. So, talagang... Anyways, ano pag-uusapan natin? Siyempre, ngayon, nag-base tayo sa cards. Yung cards na pinagmamalaki namin the previous episodes, like maybe 2-3 episodes ago, na we're using this. Ngayon, nakikita nyo na kung saan kami nagpo-pull ng cards. Yeah. But you've selected topics from here. Kasi itong cards na to, guys, may mga topics na medyo sensitive na parang hindi maganda dito. So, mas magandang pipiliin siya. And Jed chose a few cards already, which is, they are on top. So, random na lang. Yeah. Random na lang from top. Mga pinili naman yun eh. So, the first card is... Is it a deal breaker if your partner can't cook? I think, magandang tanong sa'yo yan. Sige, ikaw yung pumili. Gusto mo bang itanong ko talaga sa'yo? Yun ba yung gusto mo iparating dito? Actually, wala. Kung ako tatanungin mo kasi, marunong ako magluto, so it's not a deal breaker. But, I mean, parehas tayong mabubuhay. No. Kasi pwede rin ang perspective. I don't know Ako kasi parang, di ba, medyo tayo na dapat ang babae ang nagluluto sa bahay. Kasi housewife. Medyo may ganyan tayong, I don't know sa ibang culture, but maybe for Filipinos, most of the time, di ba, parang dapat importante yun. Kaya nga yung mga matatanda na, di ka pa marunong magluto, parang mag-aasawa. Dapat sa Pinas kasi pag ang babae dapat sa mga sa gawaing bahay. Tapos lalaki lagi lang sa sa lalabas ka para magtrabaho. Tapos uuwi ka, ready na lahat. Yeah. So, typical. So for you? For me, it's not because I can cook. Yeah. But if I can't cook, baka maybe it's a requirement. Kasi, paano are we gonna always get Uber Eats? Yeah. And I'm not gonna lie. Like, probably, I don't know the statistics, pero in terms of like ratio, like, or comparison na lang, mas maraming lalaking hindi kaya magluto. Di ba? Actually. Yeah, marami. Talaga ba? Mas maraming, syempre babae, mas nila yun na-adapt nila yun lalo na sa bahay nila, from their mom, from their parents, di ba? Mas lamang pa rin yung mga lalaking hindi mo magluto. So talagang, in a way, I would say deal breaker to sa iba eh. Baka ganun, parang mas madami akong kilalang... Because you're in the industry. No, it's not nga sa sa industry, sa friends and family, like, family, I would say. Hindi naman. Basta friends na, ewan ko, hindi ko alam yung pag statistics. mag-partner sila, yung lalaki halos yung nagluluto kasi sa girl. That's interesting. Yeah. That's interesting. I don't know kayo guys. Babae, lalaki ba nagluluto sa inyo? Hindi ko alam. But yeah, maybe depende sa circle mo. Basta ako, based sa mga kakilala ko. Lamang pero, nagluluto. sige. So, before ba talaga, meron ka bang interest sa pagluluto or wala? Because basically, I would say lifestyle and how I grew up. So, I don't have anyone to cook for. Because technically, even yung mga last few years ko sa Philippines, I was living alone. Diba? So, I only cook for myself. But, meron akong interest. Pero parang, hindi ko naman siya yung perfect in. It's just for survival. Like, I just need to cook because it's more practical for me. Na kesa ano ba tayo sa Philippines? Mga grab food, mga delivery, diba? So, I just need to cook just to survive. But hindi ko siya kailangan i-perfect na achieve ko yung pasta ng ganito, yung natikman ko sa ganitong pagkain, try ko. Hindi ako full effort na ganon. It was just for me. Nobody else. Bagay. Pero, ako naman kasi, ever since meron kaming mga kasambahay, lumaki kami talaga. So, hindi mo po problemahin talaga na magluto. Yeah. Kung hindi naman talaga ako napunta sa culinary school, even sa college na FEU, HRM,
hindi pa naman ako nagluluto eh. Pag meron kaming class na culinary, wala yung mga friends ko, kami mga magbabarkada, kami lang yung mga taga-meron, taga-tikim, taga-bili. So, talagang wala rin ako interest naman. Until nga yung nag-decide lang ako mag-culinary. Doon lang ako nagka-interest magluto. So, talagang wala. Posible rin palang mangyari na dapat requirement na nagluluto. So, ikaw, is it a deal breaker for you? For me, no. Because I can cook. And personality na lang din siguro na I would say na doon nga before, since I wasn't cooking for anyone, I wasn't putting a lot of effort to it. Tsaka, like, yung lifestyle ko nga rin, I'm always outside because I work. So, abutin na ako sa labas. Alam mo yung breakfast na nga lang talaga yung kailangan ko most of the time eh. Tapos, parang siguro ngayon, let's say ang situation gano'n, na hindi ka nagluluto. Ako, I just know the basic from dati nga, ganyan. Pero kung meron na tayong parang, okay, ni-crave yung ganito, ganyan, kaya ko namang sumunod siguro ng instruction. So, okay lang kung hindi kaya magluto. So, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, YouTube, ang dami ko, or kahit short form, TikTok, or whatever, ang dami talaga nagluluto. As in, yung tipong, I'm so okay sa mema lang. Kahit sabi mong mema. Kasi mabibilib ka na tipong, grabe, dahil lang sa social media, gusto lang din talaga nilang magka-content. So, matututo talaga sila. May nai-inspire silang tao na hindi marunong magluto. Yeah. Lalo na if they show like basic, easy way actually to cook this and that. Makaka-attract. Ako, for me, that works. Kasi bakit ako pipili ng komplikado lutuin, hindi nga ako expert. I just cook and very basic skills. So, pag sinabi nila na easy way to cook adobo in 10 minutes, I mean, I don't know. Baka imposible. Pero alam mo yun, kung super easy nila papakita, talagang nakakakuha ng attention. So, at this day and age, I don't think it's complicated to learn that. Actually. So, worst case scenario, kung hindi ka marunong magluto, I think it's okay. Saka, speaking of, ang dami ko napapanood sa, sa social media na mga ganun. Please lang, guys. Pet peeve ko talaga. Please lang. Alam yun, sabihin mo. Pag magluluto kayo, guys, alam kong hindi pang professional or sobrang tag dito, bongga nung lulutuin nyo. Basic, whatever. Please, when you cut anything, when you're using your cutting board, please put any wet paper towel or kahit anong stopper para hindi gumalaw yung cutting board nyo. Oh my goodness. Nagko-comment ako sa akin lang sa sarili ko lang. Pero hindi ko naman na pinopost, syempre hindi ako nagko-comment talaga. Pero sabi ko like, sobrang delikado ng ginagawa niya. Nakakatakot. Sobra. Paano kung tumulas? Yeah, exactly. Oh my God. No. Yun lang talaga yung gusto kong iparating. So kaya mo pinili yung topic kaya para maipasok ko itong pet peeve ko na pag napapanood ko yung mga even yung million views na yun million followers, they don't do it. Akala nila, baka may stopper naman yung ilalim ng board nila. No, you can see like when flat someone's slicing, talagang gumagalaw yung board. Hindi ba sila nababother? That's scary. Anyways. Pero wait, may follow-up question ako. So, we established, hindi siya deal breaker because we already know that you can learn naman. Worst case scenario, kung isa sa amin hindi marunong magluto, you can always learn, whatever. Okay, ito sa atin The question is for us. Actually, it's for me. I wanna know. So, marunong ka magluto. Most of the time, Jed is the one who's cooking. Ako, yung mga very basic lang naman yung pinaprepare ko yan, lalo na yung mga pang-breakfast namin, mga ganyan. So, medyo may routine na tayong gano'n. Alam natin yung siyempre, nakadepende ako kay Jen. Mas masarap yung luto pag siya, di ba? Meal prep and stuff like that. Pero, ano yung feeling mo na parang, siyempre, nagluluto ka na nga everyday sa work mo eh. Hindi ka ba nagharap na sana naman ipagluto ang asawa ko? Kasi pagod na ako magluto sa work ko eh. So, sana sa bahay, hindi na ako yung nagluluto. Yung ganong mindset. I think it depends. Sometimes I'm tired. Yeah. Sometimes I just, I have cravings. That. Oh, yeah. So, it depends on the day. Sometimes, pag minsan sinasabi mo na what to cook, what to eat, anong lulutuin mo sa ganito, ganyan.
minsan, G ako na, sige, luto ko na ganito. Ibig sabihin nun, nagkikrave Ikaw ako. mismo gusto mo. Ako mismo. Pero kapag I'm so tired, I'm just gonna say, let's just grab some food. Ayun ang ano ko. Ayun ang... Kasi ano pa rin eh. Mapapagod talaga. May pagod na factor minsan na tipong, man, I wish like there's just food in the fridge that I can reheat. But sometimes... But that's why we do meal prep sometimes, diba? Yeah. Para nire-reheat na lang natin. Yeah, but the thing is, sometimes yung pag madami, for me pag madaming nasa fridge, tapos naluluma. Oo, hindi mo nako-consume agad eh. Sayang. Kasi halos tatlo lang din tayo. Tapos, siguro, ang meal prep mo, 1, 2 dish. Yeah. But, ayun. Sometimes, ayun nga, it depends na, kasi, minsan nga yung mga niluluto ko dito, hindi niluluto ko sa mga clients ko eh. So, talagang... Umay na. Yeah. Sometimes, minsan nga, ayoko na kumain. So, it works pala, no? Kapakainin ko siya ng hindi masarap. At least it's something new. No, I'm okay with that. Na, sometimes, kapag pupunta ako sa mga handaan, siyempre, alam nila, nagluluto ako. Lahat sila like, uy, pasensya ka na, ganito, ganyan, hindi masarap yung ganito. Lagi ko sinasabi na, nope. Gusto ko lang talaga kumain ng hindi ko luto. Yun lang din yun. Tsaka kasi kapag nagluluto ako, pag tinikman ko, minsan hindi na ako na-excite. Ayun din pala. Yung excitement na hindi ko pa siya natitikman, so gusto ko kapag may nagluto para sa akin. Yung first time kong tikman, yun yung kain ko na talaga. Unlike na pag ako nagluto, syempre tikim. So pag hinain mo na, ayaw mo na. Ayun din yung thing ko. So, I'm happy kung may food. Thank you. Kung wala, no problem. I can survive. Okay. Well, last na lang, share ko na lang din to. Lalo na, I think, when I arrived here, and knowing na chef yung asawa ko, the first time namin I'm not a chef. So, super intimidated ako. Like I said, I can cook. And I have friends who tried my food. Gusto naman nila, or I don't know, baka sinasabi lang nila yun. May mga food naman siguro kung okay, in a way. Pero super intimidating magluto para sa chef. So, sinasabi, I'm just putting it out there. It's so intimidating because you feel like parang paano mo to kakainin tong taong to na masarap magluto knowing na ikaw yung luto mo is sakto lang. Siguro may mga nakikinig rin sa atin na couple na baka ganun din yung feeling couple nila. Na yung partner nilang isa is mas magaling magluto in a way. Yeah. Diba? Not necessarily chef. Like, pero kasi may isa dyan may isa dyan na mas sanay magluto. Maybe dati pa sa family nila or whatever, diba? Mas mahilig magluto. So, the other one would feel na parang wag na lang, mas marunong kay ikaw na lang. Sama pala, na tipong minsan din kasi pag yung partner nila is wants to try to cook, tapos parang na-discourage na agad nung isang partner. Kasi mas marunong siya For sure, hindi na ulit mag-try yun. Yeah. I think it's just in their ways of teaching, kung teaching man or whatever. Kasi kami ni Jed, kunwari, may mga itatry akong lulutuin. So, talagang defensive ako. Sabi ko, uy, tikman mo kasi first time ko lang ulit itry yan. Ang tagal na nung huli kong ginawa yan. Or literal first time ko. Open ako sa criticism niya and yung comments niya. And at least alam ko kung ano yung i-improve ko next time, di ba? As simple as yung chicken barbecue ko or whatever, yung mga nakamarinate nga lang yan dyan. Gusto ko lang malaman kung anong feedback niya. Hindi yung mag-discourage ako. But at the same time din kasi, the way Jed talk, the way he gives me feedback, hindi siya yung nakaka-offend na, hindi kasi dapat ganito dapat ganito, dapat ganito. Alam mo yun, yung parang may pagka-aggressive, di ba? So parang, in a way, na-encourage ako na, okay, I'll try again kasi ito lang pala yung dadagdag ko, ito lang pala yung na-miss out ko. So I think it's in the way din kung paano sila i-correct nung tao. Do you think I can teach someone? Oh, like, yes, definitely. In school? Yeah. Yeah? Yeah. I think it depends kasi based din sa mga kwento mo. Like, ito medyo stretch na to kasi let's say sa
kusina sa industry. Sabi mo, intense kasi sa kusina eh. So, pag kunwari may tinuturuan ka, let's say intern or baguhan, baka nagsisigawan kayo sa kusina. Ibang scenario yun. It's different because it's different kapag kapag nasa real kitchen than school lang. Yeah, school lang. So kunwari private, nagpapaturo, gusto mo matuto magluto sa bahay. I'm sure you can. Okay. Yeah, kasi marunong ka naman makipag-usap ng maayos eh. Kasi before, yung sous chef namin is nag-aano sa akin eh. Inofferan ako if I want to teach to become a professor. Oh! Sa Conestoga, sa Waterloo. Nasa iyo na lang din yun. Personality mo yun. Kung kagaya yan, teacher, syempre feeling mo meron kang authority. Sisigaw-sigawan mo ba yung mga estudyante? Papahiyain mo? May mga ganun kasing klaseng tao eh. But, the thing is kasi, personally, ayoko ng ganon. Pero kasi kailangan mo silang i-ready sa real kitchen eh. Sa real world eh. You can tell them na ganito sa kitchen. Yeah, pero kasi, ang dating na sa kanila agad nun, like, tagal pa naman yun eh. Andito pa lang ako eh. Yeah. That's the thing. Mm-hmm. Kasi ako dati hindi ko magets yung nasa school ako na tipong talagang yung mga instructor namin talagang mumurahin kami. Tapos ibabato yung plate, itatapon sa basurahan pati yung plate kasama yung plate. I don't get it before na tipong just tell me what to improve. Yeah. Yun pala talagang pagka nasa real world ka, real kitchen ka na is like, okay. That's why. Kailangan mo kung kaya pala kayo ganun. Kailangan patibayin. Yeah. Pero kasi, sa panahon ngayon, wala na. Dapat hindi na ganun eh. Ayun yung sinasabi ko rin na, butin lang yung mga chef ko hindi nakakaintindi ng Tagalog. Pero kasi yung nasa, kitchen restaurant ako dati, yung previous job ko. Yun yung gusto naming ibahin na tipong, dude, it's 2020 na. Hindi na uubra yung ganun na old school na papahiyain mo, na mumurahin mo sa harap ng mga madaming tao. It's not gonna work this time. Lalo na yung mga generation ngayon. Ang generation ngayon, pag napahiya, asahan mo hindi na babalik yan. Mm-hmm. They're gonna figure out how to make money on their own. Yeah. Ayun ang problema. Ayun lang yung gusto ko i-share sa episode na to. So, is it a deal breaker? For me, it's no. Same. No, it's not. Yun lang. Naging usapang... naging cooking Oo nga eh. Naging cooking yung podcast natin na sobrang ibang-iba dun sa last episode. Don't worry, guys. Last episode is about motivation and stuff eh. Ay, okay pa pala. Pwede naman. Motivation na. Ma-motivate ka magluto. Oo, totoo. Diba? Tama naman. Lalo na sa mga yung mga earlier pa lang yung relationship. Alam mo, hindi. Actually, maganda rin pag-usapan kasi yan eh. Kasi, kunwari, dating lang kayo na boyfriend-girlfriend. I don't know na kung paano ang dating scene ngayon Pero di ba dati, syempre, hindi nyo alam yung ugali or behavior ng isa sa bahay. Mm-hmm. Alam mo lang, yung pag lumalabas kayo, ang sweet kasi nilibre ka sa restaurant, yung ganyan-ganyan. Yeah. Pero pag practical na usapan na ba, pag magkasama na kayo sa bahay yan balang araw, sinong magluluto? Sinong gagawa nito? Sinong gagawa ng ganyan? Mas maganda pag usapan na nila yan. Actually, kaya yung iba, plus points kapag nanliligaw tapos pinagluto ka ng guy, nagdala ng food na talagang niluto. Totoo. Yeah, di ba? Kasi minsan, plus points yun. Minsan nawawala sa isip ng mga tao yan eh. Ewan ko lang talaga ngayon. Siguro pinag-usapan natin sobrang light lang kasi mag-asawa na tayo tapos parehas tayong responsible sa lahat ng gawaing bahay. Feeling ko. Pero yung iba siguro nakikinig na tipong uma-agree na na single. Yeah. Na tipong, I know na dapat yung in the future na magiging karelasyon ko dapat marunong ganito ganyan. Yeah, tsaka no judgment whether ikaw yung hindi marunong magluto na naghaharap ng marunong magluto or vice versa. Like, ganun talaga eh. May kanya-kanya naman tayong reason baka kasi ito pala bising tao to kaya hindi siya marunong magluto at all. So yeah, maybe they need a partner na marunong. may mga reasons yan. Diba? Siguro to na lang.
Hindi, yun. Nag-agree naman ako sa'yo. Hindi, lang, to close this episode na lang. One more tip. Mag-ano lang kayo, magsipag lang. Magsipag, yumaman, tas get Uber Eats. That's it. Get Uber Eats! Napaka-unhealthy nung advice. Get a private chef. Oh, yeah. Get a private chef. Contact me. Email cusinero.ca@gmail.com. Call private chef. Boom. That's it. What a segue.